Hello, good morning. Good afternoon. Ang pag-usapan natin ngayon, Speaker Romualdez, ang Panginoon ng Congress at Hari ng Ayuda. So, pakinggan natin muna bago tayo magbigay ng komentary. Kasi nga, ito yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Lahat na lang, ayuda. 3 trilyon nga ito para makuha ang simpatya ng Pilipino. Pero hindi pag-unlad ng bayan, pang temporary na kaginahawaan ng mga mahirap. Pakinggan natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng Gising Pinas 5. Bakit laging ganito to? Mayroong sabotahe. Post ng Gising Pinas 5 hours ago. Sabi niya dito, totoo naman. Sinare ng Gising Pinas ang mga pahayag ni Atty. Roy Nagwanson tungkol kay Speaker Martin Romualdez na para daw ginagawa na nilang Diyos ang Speaker of the House. Okay, ito po ang statement ni Atty. Roy Nagwanson. Nakakabilib ang abogadang ito, sayang. At hindi natin siya pinaniwalaan noong 2022 pa. Nagsasabi na siya na mga magnanakaw yan, mga walang kwentang tao yan, meaning mga Marcos pa. Gusto niyang ipa-disqualify. Hindi tayo nakinig. Tama, pala ang ni Atty. Gonzo. Ito, sabi niya, tungkol kay Speaker, may AIX, ito yung ayuda, assistance to individuals in crisis situation. May AIX dahil kay Speaker. Kasi yun ang sinasabi ng mga kongresista Galing kay Speaker ito. May tupad dahil kay Speaker. Tupad, ayuda rin yan. May ayuda dahil kay Speaker. Kulang na lang sabihin na may bagyo dahil kay Speaker. May araw dahil kay Speaker. Ano yan? Ginagawa niyong Diyos? Grabe talaga itong abogadang ito. Napaka-likot ng evangelization. Kaya lang, totoo naman. Grabe ang samba nila. Okay? Malala niyo yung back to center yung impeachment complaint sa Kamara. Nagkaroon sila ng okasyon sa Kamara, sa may kapilya. Nako, yun. Ang House leadership, nag-present ng portrait ni Speaker Romualdez. Yung mga nag-post, tinanggal man nila yung actual speaker na nakatayo sa tabi, ang portrait lang. Akala mo parang may nangyaring masama, parang eulogy na ba ni Trump. Ayun, ganon nila sinasamba si Speaker Marel. Sabi nila siya daw ang guiding light. Kasi ang pirata ni Senate President Escudero, sabi niya, hindi namin trabaho na sunod-sunuran sa mga utos ni Martin Romualdez. Kayo dyan sa Kamara, kung yan ang ginagawa nyo, sunod-sunuran, huwag nyo kaming iparehas sa Senado. Hindi namin trabaho susunod kay Romualdez. Sumagot naman ang mga kongresista, si Amante. Sabi niya na, ano lang namin, light, guide, ano lang daw nila, inspiration, motivation lang daw nila si Speaker Martin Romualdez. Ito yung masasabi nyo, ginagawa na may bagyo, may araw, may baha. Yun, flood control projects, pinundahan billions, pinagmayabang ng Pangulo sa SONA.
Kailan bang sona? Last year, oh. Last year lang, oh. Magsusona naman. Meron na tayong nagawa na 5,500 flood control projects at marami pang ginagawa. O, malakpak sila doon. Mamaya, after 2 days, yun na nagpa sa Metro Manila na fact-check na saan ang flood control projects. Ay, ano daw, anong rason, nabangga ng barko, na overwhelm, kung ano-anong climate change, kung ano-ano na lang dinadahilan yung ipinagmamayabang nila ng flood control projects. Sino ang nag-i-implement ng flood control projects? Yan, mga pundo nasa mga kongresista. Of course through DPWH. Yan lang. Yun na nga, anong nangyayari? Ang daming mga diki na lang na natutumba. Ay, nako. So, yan na. So, magbasa tayo sa mga comments. Grabe, si Atty. Guanzon. Mike, sabi niya, may abuso dahil kay Speaker, may gulo dahil kay Speaker, may nakaw sa Kongreso dahil kay Speaker. Malala ko yung pahayag ni Atty. Francis Abante, yung spokesman nila, spokesperson. Kasi tinitirahan sila ni Senator Amy. Sabi ng spokes ng House, mas mabuti na lang daw silang tawaging tampalos-los kaysa yung kawatan. Malinis daw sila, walang kawatan. Ano yung GAA 2025? Most corrupt budget in history. Ang nagtawag niyan si Senator-elect Ping Lacson, si ex-Senator Franklin Drilon, sino pa, yung Dilawan na si dating Yusek Finance Yusek Cielo Magno. Of course, sina Atty. Vic Rodriguez, kaya sinampan ng kaso, most corrupt budget in history. Tapos sabi nila, hindi daw sila kawatan. Sino ang pinapatamaan na kawatan? Si Bipin Sara. Yun lang kanyang confidential funds na 125 billion na clear na yung kalahati mga 70 billion na lang ang may notice of disallowance. So, yun na yung pinag-ano nila na kawatan. Kawatan daw si Bipin Sara. So, Orly Amil Otro, dahil kay Speaker, nagkalit-silitsin ang bansa. Yan ang totoo. Marami na akong nakausap. Mga Marcos loyalist ito And I agree with them. Wala sanang problema kung si BBM lang, si Presidente lang, kung siya talagang nasusunod. Walang problema. Yan din ang sinabi ni Atty. Vic Rodriguez. Walang problema si BBM. Kailang problema yung nakapalibot sa kanya. Kaya nga sabi ni Senator Amy, ang gobyernong ito hindi Marcos. Araneta Romualdez ang gobyernong ito. Ay ito, dahil kay Speaker, nagkalitsi-litsi na ang bansa. Ano ba? Jason Noble, dahil kay Speaker, tax ng tao yan, hindi yan galing kay Speaker, kakapal ng mukha. Yung pinagmamayabang, galing kay Speaker ito. Tax namin yan. Pinasa lang sa inyo, huwag niyong angkinin ang pera ng taong bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Okay? Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Okay, so talagang si Speaker ang problema ng bansa. Dagdag ko dyan na dahil kay Speaker, so sabi ni Atty. Guanzon, parang lumalabas si Speaker ngayon na ang Panginoon. Ang idagdag ko dyan, bakit ganun si Speaker? Bakit ganun ang nangyari sa bansa? So normally, ang pinag-usapan natin dyan, kasi nga magkadugo sila, magpinsan, first cousin, si Martin at saka si Bongbong Marcos. Magpinsan, mag-first cousin. So, alam niya
na si Romualdez ay waray-waray. Ito namang si Bongbong Marcos, waray-waray o Ilocano. Pero nakita niya ni Romualdez na walang magagawa ang Pangulo. Ang Pangulo, walang magawa. Si Bongbong Marcos kay Martin. Siguro, bilang isang magpinsan, hindi natin muna pag-usapan ang ngayong administration, yung mga nakaraan nila. Ito ibalik natin, para mabasa natin bakit nagkawintang-wintang ang ating gobyerno. Noong panahon siguro nila na magpinsan pa, hindi pinag-usapan ng administrasyong Marcos Jr., ay kinakaya niya lang si Bongbong Marcos at alam ang weakness ni Bongbong Marcos ni Martin. Alam ang weakness. Unang weakness, mahina siyang leader, walay isog. Pangalawa, Andres Disaya. Tingnan mo, sa lahat ng mga desisyon ni Martin Araneta, Martin Araneta. Iba yung Martin Araneta kasi may Martin Araneta yung bunong kapatid ni First Lady, si Martin Romualdez, si Speaker. Ang kinakausap niya hindi si Bongbong Marcos, hindi niyo ba alam? Hindi niya kinakausap si Bongbong Marcos for approval for the decision. Ang kinakausap niya dyan, yung First Lady. Because the First Lady is the behind back as a silent president. Yun ang hindi natin alam. So lahat ng nangyayari, tama yung sinasabi ni Amy Marcos because Amy Marcos, alam niya na rin lahat. Kaya tama lang yung nandiyan si Amy Marcos na binulgar niya na lahat na ang nagdidesisyon, ang nagpapatakbo ng bansa, Araneta at saka Romualdez. Kaya magulo ang bansa. Walang Marcos. Walang Marcos. Totoo yan. Naniniwala ako sa sinasabi ni Amy Marcos. Una, pagkaaway talaga sila mag-ipag. Hindi sila magkasundo noon pa. At hindi niya rin makaya si First Lady. So, ang nangyari, siyempre, in history siguro, karamihan naman, sa asawa talaga susunod, hindi sa kapatid. Lahat naman usaping pamilya, lahat ng bagay, almost, hindi perfect. Ang sinusunod, asawa, hindi kapatid. Asawa ang sinusunod. So, ngayon, dahil nga mahinang leader si Marcos, ang sinusunod ni Martin ay si First Lady. Katulad nga yan, yung sa information, sabi ni Romualdez, pahinging 3 trilyon at lulupigin natin, sisirain natin ang mga Duterte. Biruin mo, 3 trilyon Ang masaklap yung 3 trilyon, yung 1 trilyon para sa bayan, yung 2 trilyon para sa bulsa. Yun masaklap. Kasi kailangan magtulungan si Romualdez at saka si Araneta. Kasi kung hindi sila magtulungan, ay lalong magkagulo. So, ang power na sa dalawa. Ito naman si Bangag, siguro maaaring pinapatira nila bago para magdesisyon. Ito naman, ewan ko sa ating Pangulo, hindi kaya magdesisyon ng sarili niya. Yun yung malungkot, mga kababayan. So, kailangan talaga ang taong bayan na ang maghusga. Ang problema ng taong bayan, takot naman, natatakot. Hindi, gayahin natin yung sa United States ngayon, di ba? Baka magkaroon ng civil war doon or World War III. Alin dyan sa dalawa? Civil war going to World War III. So, hintayin natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Love you all.